Goodie guys and welcome back to my YouTube channel. And for today's episode ay pag-uusapan naman natin ang isang usong-usong topic ngayon na may kinalaman sa ating future, ang hybrid vehicles. Ang mga hybrid cars ay sobrang patok ngayon at hindi naman nakakapagtataka. Mas maganda ang fuel efficiency, mababa ang emissions, at smoother ang driving experience. Pero alam nyo ba na may iba't ibang klase din ng hybrid vehicles? Yes, tama kayo nung narinig dahil hindi ito pare-pareho. Kaya sit down and relax at samahan nyo akong tuklasin ang iba't ibang klase ng hybrid vehicles. Bago tayo pumunta sa detalye ng iba't ibang klase ng hybrid vehicles, unahin muna natin kung ano ba ang hybrid vehicle. Sa madaling salita, ang hybrid vehicle ay gumagamit ng higit isang uri ng power source para gumana. Kadalasan, pinagsasama nito ang gasoline engine at electric motor. Ang kombinasyong ito ay naglalayong makuha ang strengths ng bawat power source, na nagre-resulta sa mas magandang fuel efficiency at mababang emissions kumpara sa traditional gasoline-powered cars. Ngayon na malinaw na yan, let's dive sa iba't ibang klase ng hybrid vehicles na makikita nyo sa daan. Unahin natin ang Series Hybrid, na kilala rin bilang Range Extended Electric Vehicle. Sa Series Hybrid, ang electric motor lang ang responsible sa pag-drive ng gulong. Ang gasoline engine ay hindi direktang nagdadrive ng kotse, kundi nagsisilbing generator para mag-produce ng electricity kapag lowbat na ang battery. Ang ganitong klase ng hybrid ay perfect para sa city driving na madalas stop and go ang traffic dahil nagbibigay ito ng smooth at efficient na biyahe. Isang kilalang halimbawa ng series hybrid ay ang Nissan Kicks. Sa kotse na ito, ang gasoline engine ay umaandar lang kapag lobat na ang battery, na nagpapahaba ng range ng sasakyan nang hindi sinasakripisyo ang electric driving experience. Ang benefits naman ng Series Hybrid ay it is more fuel efficient dahil mas nagwo-work sa electric motor compare kay combustion engine, na nagkukos din ng lower emission, at mas simple lang ang powertrain setup nito kumpara sa ibang hybrids, kaya posibleng mas mababa ang maintenance cost. Next on our list, mayroon tayong parallel hybrid. Sa ganitong type ng hybrid, parehong ang gasoline at electric motor ay pwedeng mag-drive ng wheels, pwedeng independently or sabay. Ang setup na ito ay nagbibigay ng mas flexible at dynamic na driving experience dahil pwedeng mag-switch ang sasakyan sa iba't ibang power sources o gamitin pareho para sa mas magandang performance. Ang hybrid synergy drive ay isang classic example ng parallel hybrid. Seamlessly, nitong nag-switch ng gasoline engine at electric motor para magbigay ng optional performance at fuel efficiency. Ang benefits naman ng parallel hybrid ay it is more versatile dahil ang kakayahan na gamitin ang parehong power sources independently o sabay ay nagbibigay ng great versatility. Next naman, it has higher performance dahil ang combined power mula sa parehong sources ay nagbibigay ng mas magandang acceleration at overall performance. And it is fuel efficient dahil ang parallel hybrid ay designed para gamitin ng electric motor more frequently, na nagre-resulta ng malaking fuel savings. At dahil napag-usapan na natin ng series at parallel hybrid, alam mo ba na mayroon ding tinatawag na series parallel hybrid? Ito yung type of hybrid na pinagsama ang best of both worlds mula sa naunang types. Sa configuration na ito, ang sasakyan ay pwedeng gumana bilang series o parallel hybrid, depende sa driving conditions. Ang flexibility na ito ay nagbibigay ng maximum efficiency at performance. Ang latest Toyota Prius Hybrid ay isang magandang example ng series parallel hybrid.
Madali nitong nai-switch ang series at parallel modes para i-optimize ang fuel efficiency at driving performance. Moving on, mayroon din tayong tinatawag na plug-in hybrid electric vehicle o PHEV. Ang mga hybrids na ito ay may larger battery pack na pwedeng i-recharge sa pamamagitan ng pag-plug sa external power source. Ang PHEVs ay pwedeng mag-operate ng electric power alone for a certain distance bago mag-switch sa gasoline engine na nag-aalok ng blend ng electric at hybrid driving experience. Ang Mitsubishi Outlander PHEV ay isang notable example ng ganitong type of hybrid. Nag-aalok ito ng substantial electric-only range para sa city driving at nag-i-switch naman ito sa hybrid mode para sa mga mas malalayong biyahe. Ang benefits naman ng PHEV ay first of all, mayroon itong extended electric range. And this type of hybrid is flexible. Ang kakayahan na i-recharge ang battery externally ay nagbibigay ng more flexibility sa paggamit ng sasakyan. The last but not the least, mayroon tayong tinatawag na mild hybrid na nag-aalok ng mas modest hybrid experience. Sa mild hybrid, ang electric motor ay tumutulong lang sa gasoline engine imbes na magpagana ng sasakyan on its own. Ang ganitong type ng hybrid ay kadalasang gumagamit ng smaller battery at electric motor na nagbibigay ng benefits tulad ng improved fuel efficiency at reduced emissions nang hindi masyadong komplikado. Ang Suzuki Ertiga ay isang excellent example ng mild hybrid. Ginagamit nito ang electric motor para tulungan ang gasoline engine during acceleration at para mag-recover ng energy during braking. Ang benefits naman ng mild hybrid ay it is more affordable kaysa sa mga full hybrids. Next is, it is fuel efficient. Dahil kahit na may smaller battery, ang mild hybrid ay kaya magbigay ng significant fuel savings. And the last is, mas simple lang ang system nito na pwedeng magresulta sa lower maintenance cost at mas madaling integration sa existing vehicle designs. And that's it. Mula sa series hybrid hanggang sa mild hybrid, bawat type ay may unique advantage na tumutugma sa iba't ibang driving needs at preference. Habang papunta tayo sa mas sustainable na future, ang pag-intindi sa mga options na ito ay makakatulong sa inyo na makagawa ng informed decision tungkol sa inyong next vehicle. If may comments or suggestions kayo, i-comment nyo lang sa baba. And don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga pag-uusapan. Thanks for watching. Paalam!